pong dobleng paggalang, pagbati sa ating dearly beloved evangelist pastor, Ulti Estrada Almeda, the end time prophet of God. Ganon din po sa pag-alaala sa mga turot aral nating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. Ganon din po sa ating mga beloved Almeda family. Sa inyo pong lahat, sa mga dearly beloved televiewers po natin, sa mga webcast viewer, tunay po na grabe po ang kagalakan ng inyong abang lingkod na muli mapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Way back 1989 po nang masave po kami sa gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang aking pong beloved mama ay may karamdamang cancer sa ovary saka sa uterus. That time po, tinaningan po ng doktor ang aking beloved mama na after po ng kanyang operation na within 3 years po, mamamatay po ang aking beloved mama. Ngunit that time po ang ating beloved honorable pastor, ating beloved assistant pastor ay nagsasagawa ng crusade sa dako po ng Luneta. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Nasyaran po ang aking beloved papa. Sabi po sa akin na aking beloved papa ng kanyang katrabaho, na-save na po sa gawain na ito. At sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, walang imposible. Subukan ninyo, dumalo kayo sa dako ng Luneta at magpabautismo kayo. Alam niyo po, aking pong beloved parents po ay parang sunod-sunuran po sa nagbunga po sa kanila. Then right after po baptism, yung karamdaman po na aking beloved mama na cancer sa ovary saka sa uterus na tinaningan po ng doktor, tunay po right after baptism, pinagaan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Ang aking pong beloved mama po sa karamdaman pong cancer sa ovary saka sa uterus po, totally po bald po yan, na kalbo po, na tipos. Totally wala na pong buhok ang aking pong beloved mama. Kinaunsil po siya natin beloved Mama Dear. Sabi po sa kanya, anak, huwag kayong mag-absent sa pagdalo. Tunay na parating mag-ayuno, magtapat sa pagkakalubig samput bahagit mga handog. Alam niyo po, magpuri sa tahanan. Yan po ang payo nating beloved Mama Dear. Alam niyo po, tumalima po aking beloved Mama. Right after po noon, tunay po dahan-dahan po, muli pong pinatubo ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang kanyang kalbong ulo. Tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Then hanggang sa mga oras na ito, ang aking pong beloved Mama, taglay po ang kalakasan, nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, dahil sa umidad na po ang aking beloved Mama, nakaramdam po siya ng pananakit po ng kanyang tagiliran. Alam niyo po, nung siya po nagpa-laboratory po, dahil bilang senior po, meron po silang yearly laboratory, nakita po na positive po siya for KDE, yung kidney disease. Alam niyo po, sabi na aking beloved mama, tunay po na nag-ayuno po aking beloved mama po sa dako po ng pinangonan na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po, yun po wala may katawagan sa aking beloved mama para magpagamit bilang adult square member. Alam niyo po, nung tumalima po ang aking beloved mama, right after po noon, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Kami rin po ay isang pamilya na dati po ay wala po talaga, as in, ako po ay nagbibisikleta lamang po. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, during pandemic time, tunay po napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. For almost 30 years, almost 3 decades po, kami pong ng aking beloved mama ay nangungupahan po. Wala hong sariling tahanan. Nung ako na 10 years old, nakita ko na aking mga kapitbahay, tumutulak po ako ng kariton dahil pinaalis na naman po kami sa aming tirahan. Na yung tirahan po namin, nandyan na po yung kusina, nandyan po yung kasilyas, nandyan na po lahat. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, ang aking beloved mama hindi nanawa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang sabi niya, anak, magpatuloy lang tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil buhay ang Diyos nating tinatawagan. Hallelujah. During that pandemic po, tunay na pinagkalooban po kami natin pinakamamahal na Panginoong Sus ng isang townhouse sa dako po ng Angaw na purihin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. During pandemic time na kami po ay hindi makadalo, tunay na pinanonood lamang po namin ang gawain na ito sa maliit po na smartphone na na cellphone. Tunay na tumutulo pong aking luha. Sabi ko, mahal na Panginoon, ganito pong dinadanas ng inyong mga anak, nais ko po makadalo sa iyong banal na gawain. Alam niyo po, during that time, tunay napakahirap po ng transportasyon. Meron po kong 3 anak. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Sus, kami rin po pinagkalooban ng brand yung sasakyan na magamit po namin sa pagdalo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong. Alam niyo po, tunay kung isip-isipin po, tunay na napakahirap
napakahirap po. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, never po siyang nagkulang sa kanyang mga anak. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, patotoo ko lang po sa mga kapwa ko po na nagpapagamit sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus way back 2000 and 4 and 5 during that time po na ako po yung nag-take ng board exam. Alam niyo po, tunay po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. ah Nagtitake po kami ng exam. Tunay po talaga na ang baon ko po ay ang ilang araw na pag-aayuno at ako po dumako sa dako ng Amoranto na ilehans po ako ng ating beloved honorable pastor. Right after ko pong mailehans po during the time ng exam, lahat po ng kasabayan ko po, sari-sari hong pagkain na sa ilalim ng desk nila. Kumakain po sila habang po nag-exam. Ang inyong abang lingkod po, ang baon po ay ang panalangin buhat sa man of God, purihin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, right after ng exam po, November po, lumabas po yung exam. Tunay na ipinasa po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Naranasan ko po, no, ako po yung nag-aaral po sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil that time, minsan ang Wednesday service natin para nagiging overnight na po. Then yung overnight po natin hanggang umagang-umaga na po talaga. Dahil aatin po ako ng klase, may exam po kami. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, nilatag ko po lahat ng mga notebooks ko, pati libro. Science major po ako. Tunay po nahigaan ko po yan. Sabi ko, mahal na Panginoon. Sa unang panalangin ng mahal na pastor, kung maaari, lahat ng laman na ito, ipakipasok na po lahat sa ulo ko. Alam niyo po, during that time, nagkaroon po kami ng exam. Right after po ng exam po namin, inilehans ko po yung aking papel. Alam niyo po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa Kanya po ang kapurihan. Perfect po ako sa exam. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang kapangyarihan nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa unang anak po namin, ang aking beloved wife. Tunay po talaga na ang aking pong beloved wife that time po ay turning 33 na po that time. Ang ultrasound po sa kanya, naka-breach po yung bata, pahalang po. Ngayon po, tunay po that time na ako'y nagsisimula pa lamang sa aking trabaho, wala naman po akong pang cesarean. Alam niyo po, tunay po nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. During that time po, at church anniversary po natin sa dako po ng Amoranto. Alam niyo po, habang umaawi po ang beloved choir, nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nakakita po ang inyong abang lingkod ng isang butas na kamay at isang bahay bata ng isang ina. Alam niyo po, yung butas na kamay, inaayos po yung forma po ng bata. Hallelujah. Alam niyo po, right after po na makita ko po yan, nadama ko po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung sabi ng pedya po ng OB-GYN na yung aming anak ay pahalang, kailangan po siyang i-CS. Alam niyo po, ginawa pong normal po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pag bulay-bulayin po natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, siya po'y nag-iingat sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, nagkaroon po ng sunog sa dako po ng Korokan. During that time po, alam niyo po, tunay na almost 400 to 500 families po. Ubos, sunog po talaga yan. Alam niyo po, during that time, nasa dako po kami ng sukat para po manambahan. Tumawag yung katrabaho ko. Sabi niya, Kuya, napakalaki ng sunog sa C5. Tunay na umuwi na kayo. Alam niyo po, sabi na aking beloved wife, ano ang gagawin natin kung uuwi tayo? Lumuhod ka dyan, manalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po, sa unang panalangin po ng ating propeta ng Diyos, ng ating beloved honorable pastor, alam niyo po, pagka-uwi po namin, blackout sa lugar po namin, alam niyo po, during that time, iniisip ko kami ng aking mga anak sa covered court matutulog. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, yung ating pong beloved Sister Menchi, tinanong ko po sa kanya, sabi ko, teka, kamusta po yung bahay po natin? Sabi niya, alam mo, pinapuntahan ko agad sa tao ko right after po ng gawain nila sa dako ng Amoranto. Pinapuntahan ko sa tao ko, alam mo ba, iningatan ng Diyos ang tahanan ng kanyang mga anak. Hallelujah, purihin natin, pinakamamahal na Panginoon. Yung mga kapitbahay po namin na nagpapatotoo, sabi niya, alam mo ba, yung apoy, dinidilaan na yung inyong bahay. Talagang wala po kami sa aming tahanan, Sunday service. Ngunit alam niyo po gaano kabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung mga bumbero po tumungtong po sa aming bubong. Tunay po talaga, inapula po yung sunog. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. For second time po, during that time, ako po pinatawag ng aking manager para po tanungin sa aking benta po. Hallelujah. That time po nasa board meeting po kami.
Alam niyo po, tunay po na sabi ng aking boss, tinatanong po ako kung makakailan ako, ilan ang performance ko. Alam niyo po, during that time, gusto ko po siyang sagutin ng ano, na ganito po yung benta ko po. Alam niyo po, tunay po na nag-text po yung aking beloved wife. Sabi niya, "Pa, nasusunog dito sa lugar na naman natin. Hallelujah." Alam niyo po, during that time, nag-message po ako sa ating mga beloved children. Sa dami naman po na nagme-message sa kanila, tunay po na nag-response po. Alam mo po, sabi niya, "Anak, manalangin kayo be, i-cast out niyo yung apoy, hallelujah." Alam niyo po, during that time, nung nasa boardroom po ako, ramdam ko na malakas po yung sunog dahil sa dako po ng Paranaque, almost 20 fire trucks na po ang pumupunta sa dako ng Taguig, hindi po mamatay-matay ang apoy. Alam niyo po, sa unang dalangin ng ating beloved honorable pastor, alam niyo po, yung during that time, Lunes po yun, napakainit, almost 38 po buong Metro Manila. Alam niyo po, ang pinakamamahal na Panginoong Sus ang siyang rumusponde sa lugar po namin. Paano? Alam niyo po, during that time, dumilim po yung paligid at bubuhos po yung napakalakas na ulan. Hallelujah. Hallelujah. Pagkabuhos ng napakalakas na ulan, tunay na naapula. Hallelujah. Alam niyo po, pinorward ko po sa ating beloved children. Sabi ko, nawala na po yung apoy. May dumating po na napakalakas na ulan at pinatay po yung yung apoy. Hallelujah. Sabi niya, "Be, glory to God. Magpasalamat kayo sa ating pinakamamahal." Naka-back up sa inyo ating dearly beloved Papa. Alam niyo po, tunay napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na pag tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, parati pong parang nasa tabi lamang po natin siya. Hallelujah, 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 hallelujah. Pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, sa material, pinansyal, pisikal, lalo higit sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord.